Hi everyone! Welcome to Kimi Lang Bawal Yon, ang podcast kung saan akala mo joke lang. Pero kapag pinag-isipan mo, may tama at may mali. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-relatable na ethical dilemma, ang right versus easy. Kasi, di ba, let's be real. Minsan alam na natin kung ano yung tama, pero mas pinipili pa rin natin yung mas madali. Yung tipong sasabihin mo, Kimi lang naman to. Pero deep inside, di ba, alam mong bawal yun. Para sa akin, ang tunay ng pagkakaibigan, kahit na may mali yung isa, bilang kaibigan kanya, kailangan itatama mo yun. Hindi mo siya susulsulan na, ba't ka magiging unfair? Unang-una sa lahat, sila na may kasalanan. Kung gusto nilang ng mataas na grade, ba't hindi sila lumaban ng patas? Kasi nag-review ka, dapat mag-review din sila. First and foremost, let's introduce first our guest of honors. A smart palaban and pambato ng BSCA Department, ang rekaterang nail artist, Miss Ivana Ponce. At ang ating gumanap bilang Crispin at nagpaiyak kay Sisa pero napatawa din dahil nadapa siya bigla. Diyos ko. Miss Kai! Okay, simulan na natin sa pinaka-basic, which is friendship. For sure, lahat kayo makaka-relate dito. Sa friendship, madalas may moments na kailangan mong pumili. Loyal ka ba or honest ka? What will you do if your friend is doing something wrong, like cheating or lying? Tapos ikaw lang ang nakakaalam. Sasabihin mo ba or mananahimik ka? Para sa akin, ang tunay ng pagkakaibigan, kahit na may mali yung isa, bilang kaibigan kanya, kailangan itatama mo yun. Hindi mo siya susulsulan na gawin pa rin kasi mali yun. And honestly kasi, ang easy choice is manahimik ka na lang kasi ayaw mong masira yung friendship nyo. Pero the right thing is to call them out. Kasi kahit na hindi ka na comfortable, Yes, kasi nga naman, real friendship isn't about tolerating wrong behavior. It's about correcting it. Correct, tama yan. Ang tanong, protecting your friend is always the right thing or minsan you're just tolerating what's wrong? minsan kasi ginagamit natin yung pagiging loyal as excuse. Pero in reality naman kasi mali naman talaga. From friendship, lipat naman tayo sa student like, dito talaga madaming kimilang moments. As students, araw-araw tayo faced with choices, lalo na sa academics. If nahihirapan ka sa exam, mag-cheat na lang ba kayo or what? No, kasi nakaka-guilty. Nakaka-guilty siya lalo na kapag mataas pa yung nakuwang grade sa'yo. If nahihirapan sa exam, sa tingin mo ba, katanggap-tanggap ba yung ginagawa nila para lang makapasa sila or not? Hindi, kasi ang napaka-unfair nila. Sila yung mas umaangat, tas yung mga nag-review, dun mas mababa. 'Di ba? Yung mga expectation ng mga teachers sa mga nakakaangat, naging mababa kasi nga mas nataasan pa sila. Tsaka doon din papasok yung salitang integrity. Kasi kahit walang nakakakita, you choose what is right. And alam natin na yun naman talaga yung dapat. Alam niyo ba, share ko lang because this one, recently lang siya nangyari. I have this incident after ng exam kasi si bakla, mahilig kasi mag-TikTok, ganyan. Nung nagbi-video ako, bigla akong may nakuhanan na unexpected. Tapos, point ko, bakit? Bakit harap-harapan yung ginagarapal yung teacher? Kasi nandoon yung teacher nandoon siya, may kausap lang siya na ibang estudyante. Tapos tong specific student na to, nagkokopyaan talaga sila as in binibigay nila. Though, magkakaibigan naman sila, yes. Alam natin na, yes, good yun, makakatulong sila sa friendship. But the thing is it unfair ba na isumbong ko sa professor? For me naman hindi. Ba't ka magiging unfair? Unang-una sa lahat, sila na may kasalanan nun, di ba? Tsaka, kung gusto nilang ng mataas na grade, ba't hindi sila lumaban ng patas? Kasi nag-review ka, dapat mag-review din sila. Yes, totoo. Kasi ako, ang hirap pagsabay ng pagiging estudyante, ng pagiging isang nanay. So ako, kahit na mapuyat na ako, ganyan, hindi na ako matulog basta makapag-review lang ako. Hindi ko naman gusto na maparusahan sila. Ang point ko lang doon, ma'am, sana po aware ka. Sinend ko yung video mismo doon sa professor na yon. Nagalit yung professor, of course, idadali niya sa head natin. So, ire-report niya ganyan, tapos papanish niya. Ang ginawa ko, dahil hindi naman talaga yun yung intention ko, wala akong intention na mapahamak, mapahiya, ganyan. So, ang ginawa ko, kinausap ko na lang ulit yung professor na to, na sabi ko, ma'am, hindi ko naman po na gusto na mapunishment sila. Ang point ko lang naman po, para po pakita sa inyo na in reality, naharap-harapan na po kayong ginagarapal ng mga to. And yung point ko doon, hindi dahil nagbibida-bida
bida kami. Hindi dahil sa ayaw namin magpalamang, gusto lang namin na maging aware ka na ang galing mo nga magturo eh. Wala ka ba naituro sa amin para mangopya lang yung estudyante mo. Ganun lang yung point ko. So at the end of the day, siguro hindi niya na din kinausap. I don't know, hindi ko alam kung ano yung ginawa niya. Ayun, okay naman na, hindi niya binigyan ng punishment. Tsaka parang sa kanila naman yung kawalan kasi syempre nag-cheat sila. Ang tanong, may natutunan ba sila? Kahit na napasa nila yung subject, sila pa rin naman yung nawalan. Exactly. Yes. So now, let's talk about something deeper. Pakilala na natin yung pangalawa nating chichikahin at mamaritesin. Siya yung pambato ng BSTM, ang whistleblower ng mga tourism student. Ang kinaiinggitan. Charing. Joke lang. Charing lang yun. Okay? Please welcome Miss Angel. Ito naman ang ating pambato sa BSBA, ang ating overall top 2 student, Mr. Derry. Welcome to Kimilang Bawal Yun podcast, everyone. Let's talk about this topic. Sa family natin, di ba, mas complicated kasi meron ng involved na emotion. What if kailangan mong magsinungaling to avoid hurting your family? Would you do it? Ang magsinungaling is madali lang naman niya sa una para hindi ka mapagalitan. Pero guilty mo rin naman yung pagkatagal, lalo na pag matutulog ka, hindi ka talaga makakatulog na maayos. Sa totoo lang, sabi nga, yung mga nanay nyo, alam na nila kung ano yung tama at saka mali at saka napagdaanan na nila yan. Ate, alam nila pag nagsisinungaling Yes. tayo. Tama. Malakas yung radar, lalo na yung nanay. Kasi nga, gawain nila dati. Di ba? Minsan may mga friend ako na sasabihin na, uy, magsinungaling ka naman, ganito, ganyan. Hindi ko talaga kaya kasi Pinanindigan yung pangalan ni Angel. yung konsensya ko, alam ko kasi paano magalit yung mama ko. Tatayimingan mo muna kung galit yung mama mo o hindi. Kasi may mga pagkakataon na madali silang makaintindi at may mga pagkakataon na parang kahit ano sabihin mo, hindi sila makikinig eh. Timing is important aside sa pagsasabi lang ng totoo. Tsaka minsan kasi, di ba, may mga bata talaga na hindi makapag-open up sa parents. Kaya yan din tinuturo ko sa anak ko. Kasi ako, lumaki ako sa palo, ako sa kurot, ganyan. Kaya yung anak ko, hinahayaan ko mag-express ng feelings niya ngayon kasi gusto ko mas close kami. Kasi yan yung wala ako noon eh. Tinatago ko lahat ng nararamdaman ko, lahat ng sama ng loob ko. Kaya ganitong lumaki ako, medyo mayroon akong sama ng loob sa magulang ko. Pero eventually, nawala naman kasi bumawi naman sila. And habang lumatanda ako, mas naiintindihan ko kung bakit nagiging ganun sila. Sa relationship, dito talaga naglalaban ng emotions at ethics. If you're unhappy in a relationship, is it okay to entertain someone else? Pero teka, wait, may mga jowa ba kayo? Dati sana. bet ko yan! Sa school ba yan? Hindi Si ano ba yan? Si Isuds? Sa akin, kung di na ako masaya, edi dapat let go ko na yung tao para hindi na siya masaktan. Mas maganda na bitawan ko muna siya bago ako mag-entertain. Correct. Kasi entertaining someone else while committed ka is already crossing the line. Gawain na siguro yan, Uy, hindi na. Kasi minsan, sa isang relasyon, kapag nagka-problema ka, pag may kumomfort sa'yo, magpapa-comfort ka naman, bakla. Totoo. Tama ba yun? The more na nag-entertain ka ng ibang tao, the more na mawawala yung feelings mo. So, imbis na maayos mo yung relasyon nyo, hindi maayos. Tsaka dapat, di ba, if may problema kayo ng partner mo, sa inyong Pag-usapan. dalawa, kayo yung mag-uusap. Hindi Tama. mo hahanapin sa iba. Oo nga. Ganon. Joke lang. Pero, kung ayaw na talaga sa'yo ng isang tao, tapos pinipilit mo pa din, pares lang kayo magkakasakitan. Maging toxic lang. Yes, oo. Kaya mas okay na iwanan nyo na lang kaysa lolokohin nyo, ganyan. Pero minsan kasi may mga tao na hindi madali para sa kanila yon because of the attachment, the memories, 'di ba? So, ang tendency, hihintayin na lang nila na bumitaw yung isang tao na yon kaysa siya yung, ba't ka naiiyak naman? Ba't ka naman naiiyak, Angela? Naiiyak siya, guys. Bakit kaya? Nakaka-relate ako. Kasi ako, yung last relationship ko is, hinintay ko talaga na, alam niyo yung parang binuhos ko muna lahat ng Aww. pag-iintindi ko bago Mm. ko bitaw. Dumating talaga yung time na mapapagod ka pala and bibitaw ka. Alam nyo, naiiyak siya. Ibig sabihin ba nito? May nararamdaman ka ba din? Wala naman na. Kaso, alam niyo yun yung na-experience mo. Mhm. Syempre, pag binabalikan mo, may Oo, sakit may pa sakit pa din. Sabi nga nila, yung sakit, hindi naman mawawala yan. Mm. Pero you will learn how to live with it. Okay, sige, re-respect ko yung mga decisions nyo na cool off, maghiwalay muna tayo kasi baka nagkakasawaan na tayo. Pero minsan kasi, dyan mo mas nare-realize na dahil di na kayo magkasama, tas nare-realize mo na, ay,
mahal ko pa pala yung sarili ko na parang di ko na pala kayang tiisin yung mga tinitiis ko habang kasama ko siya. So, ang tendency, imbis na magkaayos kayo, mas naghihiwalay kayo lalo. Kinikilig ka, bakit ikaw? Bumalik ba? Walang bumabalik, may iba na siya. So, after all these situations, one question remains. Pipiliin mo ba yung tama o yung madali? Hindi lahat ng madali is tama and hindi naman lahat ng tama is madali. People justify wrong actions because they are easy by labeling them as kimi lang, ang joke lang, but in ethics, convenience should never override what is right. Anong maya advice mo based on your experience na feeling mo makakatulong sa kanila? Para sa akin sa friendship, kailangan wag mong, kumbaga para lang siyang relationship eh. Wag mong ibigay lahat kasi sa huli, ikaw lagi yung talo. Binigay mo na lahat sa kanila tapos at the end, iiwan ka pa rin mag-isa. As bilang trentahing ate nyo na sa school, binubuli pa din. Kahit na ganito na yung edad ko, kinakaladkad pa din sa ano. Sorry lang, hindi naman. Advice ko lang sa inyo is, enjoy nyo lang. Huwag kayong magmadali. Okay lang makipagrelasyon, huwag muna kayong magpapabuntis. Sa panahon ngayon, alam nyo naman, ang hirap 'di ba na magkaroon ng baby. Hirap ng buhay. Magpayaman muna kayo. Kahit hindi mayaman, at least meron kayong ipon. Financially stable. Yes, tayo financially stable. At maging wise kayo. Thank you so much everyone for listening to Kimi Lang Bawal Yon podcast, where we turn small choices into big realizations. Once again, I am Marge. I'm Angela. Thank you so much, everyone. Bye. Bye!